Magandang araw po mga kanegosyo. Muli natin bubuksan ang pinto ng kaalaman at inspirasyon dito sa kabuhayan at negosyo, kung saan ating tinatalakay ang mga kwento ng tagumpay sa larangan ng negosyo at kabuhayan. Sa episode natin ngayon, makikilala natin ang isang negosyanteng tunay na game changer sa real estate industry. Si JC Lumba, ang CEO ng Expanse Realty. Mula pa noong 2016, si JC Lumba ay naging haligi ng real estate business na may special na dito sila sa leisure properties at property investment. Siya isang triple gold badge awardee, isang master connector at ang past president ng BNI Eagles, kung saan siya ay nakapag-sponsor lang naman ng 20 BNI members na patunay ng kanyang dedikasyon sa networking at pagbuo ng koneksyon sa negosyo. Dahil sa kanyang sipag at pananampalataya, of course, naihatid niya ang Filipino real estate excellence sa iba't ibang panig ng mundo, kabilang ang Canada, United Arab Emirates at Japan. Ngayong episode, aalamin natin kung papaano niya itinayo at pinalago ang kanyang negosyo, pati na rin ang kanyang mga tips sa mga nais pumasok sa larangan ng real estate. Kaya wag natin palampasin ang makabuluhang kwentuhan, puno ng kaalaman at inspirasyon. Alamin natin ang sekreto ng tagumpay ni JC Lumba. Welcome sa Kabuhayan at Negosyo, JC. Yusek, maraming salamat for having me. At least ito yung platform natin na pwede nating mag-guide, matulungan ang ating mga kababayan, not only here in the Philippines, but sa ibang bansa rin, in terms of real estate investment. Oo, tama-tama yan dahil alam mo, maraming nagtatanong paano ba nag-start, paano nag-umpisa ang Expanse Realty. Tama ba ang pronunciation mo? Yes po, Expanse At ano ba yung naging inspirasyon mo para itayo itong Expanse Realty? Yung Expanse na pangalan, it came from the Bible, no? Okay. Sa point kasi nun, yung malaking space. Okay. Yun na nagsiseparate ng heaven sa earth. So parang ang ano namin mag-asawa is limitless ang potential, no? Pero kami dalawang ng wife ko, si Tiffany, we started talaga bilang ahente. So sales. Sales, oo. Pag sales talaga, marami ka opportunity, marami ka matututunan. Lahat ng tao, makakasalamuha mo. Nag-start kami bilang real estate agent since 2007 . So 18 years na po ako. Matagal na rin kayo sa realty, ano? Dito na ako talaga. Ito ang bread and butter namin. Okay. But before that, I was a business owner already. So may mga ilang akong restaurant and bar. Okay. Yun ang project ko nung college. Hindi ako gagraduate pag wala akong negosyo. Hanggang sabi ko, parang hindi healthy itong bar and grill. Oo. Sinarado ko, hindi ko na alam ang gagawin ko. Si Lord dinala ako sa real estate. Blessed ako, napunta ako sa isang magaling na manager, si Rachel Chua. Okay. Tinuruan niya ako, hindi mag-sales but discipline. So it always starts with discipline. Oo. And naging top 1 seller, pero tas manager, AVP, hanggang nung nakita namin ay kailangan magtayo na tayo ng negosyo para mas marami pa tayong matulungang mga sellers at mga clients po. No? Tama-tama yung pag-usapan natin dahil alam mo naman yung mga condominium issue ngayon, ano? Yes, yes. So ano ang paunahing layunin ng Expanse Realty at paano ito naiba sa ibang real estate firm? Bale, yung company namin, ang advocacy namin is to really educate yung mga kababayan natin on what is really real estate in the Philippines. Kasi marami talaga, of course, yung mga sellers ng mga big developers, they go out of the country because mas marami ang buyers doon. Ang normal na sinasabi like, ano pa to, mga 2010 pa no? Oh, sir, ma'am, bili ka ng condo, pre-selling. 5 years to pay. Pag natapos natin yung condo, madali na natin mapaparent. Correct. So, syempre, ikaw naman, OFW. Yun ang normal eh. Yun ang normal. Kasi, yun naman talaga ang maganda sa condo. Kaya mo siyang paupahan. Pero back 2013 medyo madami na. Para ng kabutiang condominium.
So kaya nag-oversupply. So hindi lang ho ngayon na pag-uusapan yan, 10, 12 years ago, yan ho ang layunin namin pag nagse-seminar kami sa ibang bansa, na ang real estate sa Pilipinas or kung saan man, hindi siya parang plug and play o bibili ako ng kondo tapos kikita na raw ako ng 20,000, 30,000 a month. So in 1 year, that's around 360,000. Ngayon, ikaw naman, magre-retire na ako in 5 years, 10 years. Kikita ako 360 a year. At least meron na akong extra income, no? However, hindi ho nila na-explain kapag bumili ka pala ng condominium, papaayos mo pa. If you furnish mo, interior design. So that's an additional invest, di ba? Correct. That's mga 1 million per studio, no? Itatanong ko lang, na-intriga lang Yes, ako. GC, paano gumagana ang hassle-free property investment? At ano ba yung ibig sabihin na para sa mga gustong mag-invest dito? Okay. Pinadali ho natin ang real estate. Kasi kung ikaw nakatira ka sa ibang bansa, bibili ka ng kondo, ikaw lahat ang magmamanage. O kukuha ka ng taong magmamanage, babayaran mo pa yan. Ang ginawa lang ho namin, bibili ka ng unit sa hotel ng partner developer namin. Pagbili nyo ho doon, may titulo yon, may condominium certificate of title. So kahit ho foreign investor o mga balikbayan, pwede, no? Tapos ang maganda ho doon, simplified. The hotel management will manage everything. The good thing about it, sa'yo yung unit, pero kumikita ka ho nang wala kang ginagawa. At kahit may tao wala yung unit mo, may income ka. Ang maganda pa ho doon, walang expenses. Inalis ho namin association dues, marketing expense, pati ho renovation, pati ho real estate property tax o amilyar. Sagot na rin ho na hotel operator. Galing naman. Pero ano yung anong ROI dito naman ng mga prospective investor nyo? Conservatively ho, ng 7 to 9% per annum or mga 10 to 12 years ang return of investment. Oo, maganda na yan. Plus the appreciation value. So akala ho nila, ay, ang income ko lang ganito. 7 to 9%. Nag-appreciate ho yung property mo of about 15 to 20% per year. Per year. So kung i-add mo ho yun, no? nasa mga 27% per year. So, ikumpara mo yan sa condominium, mas maganda talaga yung ROI dito, ano? Parehas naman siya, kasi at the end of the day, it's properties ho, no? Hindi ko sinisira ng kondo kasi may kondo rin ho kami, no? Pero kailangan lang ho malaman ng mga investor ano yung consideration kapag pumapasok ka sa isang investment. Hindi siya yung, bigla kang kikita. Pero sinimplify lang ho natin sa ating mga kababayan na, kahit nasa US ka, Canada ka, bumili ka ng unit, buwan-buwan kumikita ka nang wala kang tinitig ng unit, wala kang inaasikaso, nag-appreciate pa yung value mo. Pag uwi nyo pa ho, may 21 days pa silang libre sa mga hotels. So nagagamit yung mga nila, yung nabili nila, no? Yes, or pati ho yung mga ibang branch namin sa Boracay, Palawan, and Tagaytay, Batangas. Sa yung karanasan, ano yung pinakamalaking hamon sa industry, itong industry mo? Sa real estate. Napakadami hong real estate companies. Ang ginawa ho namin, may niche ho kami. Gusto lang namin ng guaranteed passive income na binibigay na project sa mga investors and leisure properties. Kasi ho, sa ibang bansa, kung pupunta ka ho sa Hawaii, Miami, Dubai, kapag nandun ka sa may malapit ka sa tubig, sa shoreline, mas mahal ang property, di ba po? Of course. Because iilan lang ang shoreline sa bansa. Pero sa atin, gusto nila sa city, yung nagpupumilit sa city. Hindi ho natin natitake advantage yung yaman natin ng Pilipinas, magagandang beach natin. Correct. Nung pandemic ho, nung nagsarado lahat, ayaw na nila sa Manila. Ang dami naging farmer, bumili ng mga farmland sa Rizal, Tanay, kahit malalayo. At marami rin hong nasa beach. So, ang gusto ko lang hong ma-explain sa ating mga televiewers po, no? At the end of the day, ang real estate po, it's supply and demand. Mas konti ang supply, mas mataas ang demand, di mas mataas ang presyo. Kaya ho ang mga beach property, since iilan lang ang malapit sa shoreline, grabe ho ang appreciation value. Dati nag-umpisa lang ho sa may Batangas of about 5,000 per square. Ngayon ho, meron ng as much as 100,000 per square. Batangas yun. Batangas. Palang yan. Oo. Dito sa leisure properties na naging focus nyo, bakit dito ang naging focus nyo? At ano ba ang, halimbawa, ano ang mga benepisyo naman ng mga investors dito sa leisure properties? At
Kasi yung expansion nyo ngayon ay global na eh. Yes po. Oo. Masyado akong makabayan, no? Mahal kong Pilipinas. Tuwing pupunta ho ako ng ibang bansa, pinagmamalaki ko kung gaano kagaganda ang beach natin. No? So now, our Filipino investors or even mga foreigners, may opportunity ho silang makakuha ng piece of paradise. Imagine kung meron ka hong beach property or malapit sa beach. Pag pinaupahan nyo ho yan, tinayuan mo ng bahay, pina-Airbnb mo, naalala nyo, Sek, kahit nung 20, 30 years ago, malakas na ho yung mga short stay sa Los Baños, Calamba, yung mga hot spring. Hot spring. Diba ho? Pag basta may holiday, nandyan tayo lahat. Weekend. Yes. Kahit ho ngayon, doon sa Laguna, kumikita po ang isang bahay doon of about 3 to 4 million pesos net every year. Wow. Kahit po sa isang subdivision, nasa mga 500 silang tabi-tabing bahay. So ako ho, ginawa ko lang, dinagdagan lang natin, ilapit natin sa beach, parehas din, lagyan mo ng swimming pool, i-Airbnb mo doon, kumikita ho sila of about, yung mga nagpapa-Airbnb ho ngayong mga kapitbahay ko sa Batangas, they're earning about 4 to 600,000 pesos every month. So paano mo naman nagawang palawakin ang Expanse Realty sa Canada, United Arab Emirates, Japan, at ano yung naging paunahing akbang dito sa global expansion nyo? Si Lord lang ho lahat yan eh. Si Lord lang ho eh. May pinuntahan lang kaming isang event doon, nung nakita nila yung konseptong itinutulak natin, nagustuhan na, sabi nila ito yung perfect na investment. So, since ang layunin ho namin, mabigyan ng isang option or better option than a condominium rental, gusto ko hong ilapit sa mga kababayan natin abroad. Unfortunately ho, bago ako lumabas ng bansa, inuubos na ho ng mga negosyante dito. Kasi ang negosyante ho, di ba? Magkano ilalabas ko, magkano babalik sa akin. So, pero tuloy-tuloy lang ho tayo ng pag-educate, no, na try nyo to. Kasi imbis na 70 years old ka na, ikaw pa magmamanage sa mga condominium, ang dami kong umiiyak sa akin sa ibang bansa. Natali yung investment nila, tapos bayad sila ng bayad ng juice, walang rent. Ito po, at least, bibili sila ng unit, kumikita sila of about 5 to 700,000 every year. Pag uwi pa nila dito, may free stay pa sila. At least sabi ko ho, yung 500,000 mo, yun na yung budget mo for travel. Pag retire mo, hindi mo na binabawasan yung savings mo. Yes, correct. No? So, ano ho, it's really an advocacy to help Filipinos and foreign investors that there's a good investment here na hindi ka bibigyan ng sakit sa ulo. I'm sure lahat po tayo pangarap nating kumita habang walang ginagawa o natutulog. Alam mo, JC, napaka-importante yung network, no, mga business association, affiliation. Ano yung naging papel dito ng BNI sa paglago na itong negosyo mo at paano nakatulong yung kasi ikaw dati ka na rin agent, di ba? So, paano nakatulong yung networking sa yung tagumpay dito sa negosyo mo, JC? Salamat ho sa pagsabi niya, no. When I joined BNI, magpa 5 years na po ako sa BNI. Ngayon ho, I'm one of the regional directors. Wow. Sa amin ho ng partner ko, yung Laguna 2, yung Santa Rosa, yan, Magano Valley. So maraming negosyante dyan, no. Pumasok ko ako ng BNI or napunta ko sa BNI 2 weeks before the pandemic. Lagi ko pong sinasabi, kung hindi ako napasok ng BNI, baka sarado na negosyo ko. Because of my BNI po, mas napadali ho mag-expand ngayon sa ibang bansa like Japan and Australia. Kasi po, bawat bansa may BNI. So very very accommodating sila. Oh, anong gusto mo dito? Paano mo i-expand dito sa bansa namin? And because of BNI po, talagang nag-300% yung company ko. Kaya maraming salamat kay Dexter Ortega for bringing BNI. Ibigan natin yun. Magaling talaga si Juan. So, bilang isang master connector at triple gold badge awardee, paano mo ginagamit ang mga connection mo sa pagpapalago ng negosyo mo at tuloy-tuloy? Alam niyo, Yusek, ang negosyo kasi hindi siya dapat transactional, dapat to relational. Yes. So kung ang puso mo, gusto mo lang tulungan ng isang kapwa negosyante mong lumaki yung negosyo niya, i-share mo yung best practices niya. Pag nakita ho niyang you want to genuinely help him or her, marami ho ngayon silang gustong tumulong sa'yo pabalik. Correct. Ang BNI ho kasi giver's gain. We help without expecting anything in return. So,
mas marami ka kaya ako naging triple gold badge kasi ibig sabihin, hindi lang 20 tao yung na-sponsor ko. It means 20 companies ang natulungan natin na sa BNI na lumaguran ang negosyo nila. Lalaki rin yung employment rate nila. Mas marami tayong mapapakain Pilipinong pamilya. Correct. Tama-tama yan. At ano ba ang mga challenges sa pagpasok sa international market? At paano mo ito inaharap? Kasi ako nakita ko yung mga, especially the first world country. Yes. Kanina nabanggit natin yung Canada, Japan, United Arab Emirates. Mayroon tayong mga kababayan dyan. Alam mo, napakalaki yung foreign remittance natin. Kung hindi dahil dyan sa nangyayari sa ating ekonomiya, hirap na hirap ang ating bansa. Pero ang nagsasalba talaga sa atin itong foreign remittance. So, paano mo nagawa ng paraan ito, JC? BNI. Okay. So, dahil may konta ka na doon, ang maganda kasi sa mga BNI members, hindi nila gustong i-market yung sarili ng negosyo, ikaw ang tutulungan nila. So may mga members tayo na talagang ang negosyo nila tumulong mag-establish ng negosyo doon sa country nila. Tapos i-connect ka nila doon sa mga citizens sa bansa nila, no? Ang Pilipino 'di ba, talagang gusto natin may kasamang Pilipino, yung ganyan. So nagtutulungan parang yung bayanihan culture nadadala natin sa ibang bansa. So yun din yung ginagawa namin. Pag ako rin, pumunta ako ng ibang bansa, hindi lang expense reality ang dala-dala ko. Buong BNI Philippines kung ano yung negosyante nila, ano yung kailangan nila, ano yung supply na kailangan nila. And bonus na lang na may mga nag-i-invest din. Pero, Yusek, pag marami kang taong natulungan, mas nagiging credible ka, mas visible ka. Ngayon, income will follow, but you need to help first. Oo. Siyempre, ikaw, company owner ka bilang CEO. Ano ba ang pinakamahalagang aral na natutunan mo sa iyong journey bilang negosyante? Sa totoo lang po, sumunod sa asawa. Ang mga asawa kasi natin, hindi lang sila may hawak ng pera. Sila din ang nagbibigay ng direksyon sa amin. Kaya sabi ko, like kung niloloko, no? Ako, mascot lang ako ng kumpanya. It's really my wife who's giving me support and direction. No? But of course, lahat ng learnings natin sa pagnenegosyo, ilan na dati ang mga food cart, restaurant, napasok ko yan before. Napasok mo yan, no? Yung kanina binabanggit mo, meron ka rin bar. May bar. Masarap po kasi, araw-araw may makakainuman ka, pero hindi siya healthy. Now, kapag purpose nyo ay mas malalim na, katulad kami, we're not just selling, we don't want to sell, we're sharing lang. And then, pag yung advocacy mo, maturo mo doon sa mga tao, sa kliyente mo, mas magtitiwala sila. Pero kung hindi ko pinagdanasan yung mga failures natin sa negosyo, na-scam ako ng 1 million, 2 million, hindi mo marirealize na ang pera pala, kinikita lang naman, dadating din sa'yo yan. Minsan dito ka, minsan dito ka. Alam mo, napaka-importante itong sinishare mo para sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay, no? Mga followers dito sa Kabuhayan at Negosyo. Pero ito, lagi ko rin tinatanong sa mga kausap natin, ng mga successful entrepreneur, ano ba ang mindset na dapat taglayin ng isang negosyante para sa matagumpay? Lalong-lalo na ito, sa real estate. Hindi lahat ng pumapasok sa real estate ay talaga nagtatagumpay, JC. Feeling ko tama yung isa sa pinakamagaling na realtor, si Manny Villar, sipag at tiyaga. Pero isama lang unahin lang si Lord. Kasi lahat to kung gagawin mo, para mag-glorify siya, is kahit anong dago kang dumating sa'yo, kahit anong challenges masosurvive mo yan eh. Kasi kami naniniwala kami na steward lang kami. Expanse Realty kay Lord yan. So kung gusto niya magsarado yan bukas, magsasarado yan. Kung gusto niyang lumago at mas marami ka pang matulungan, gagamitin niya yung daan or platform para mas marami pa tayong matulungan Ito naman, ano yung payo mo sa mga nais pumasok sa property investment pero hindi alam kung paano magsimula at siguro kulang na kulang yung kanilang funds? Unang-una kailangan yung pag-i-investan nyo developer or yung magde-develop ng project na i-investan nyo is may track record na, alam nyo na may financial capability. At dapat ang kausap nyo, humana po kayo ng licensed real estate broker. Kasi
Yusek, alam mo ang Pilipino masyadong creative. Punta kang probinsya, ang daming nag-aahe-ahente. Correct. Pero dun ho nang nangyayari, ang dami ko na hong na-experience before. Pero mo, binili na, may titulo na, may mga gusto pang pumato. Oo, madalas yan. Kailangan ho, due diligence, proper due diligence din po. In terms naman ho sa financial capability ho, marami hong projects. Kailangan lang i-akma mo kung ano yung kakayanan ng cash flow mo. No? Kapag, kasi may mga pre-selling naman, no? Kagaya nung dormitory ho namin sa Manila, tigto 20,000 a month. Ginawa natin yan for OFWs. Yan, pag-usapan natin yan mamaya, JC. Yes, at magbabalik po ang kabuhayan at negosyo. Sa dami ng inyong achievement, JC, ano ang pinakamalaki na masasabi mo na tagumpay mo sa career mo? Aside do sa mga na-share ko kanina, no? Isa siguro sa memorable na lang, Yusek. No? Memorable ho dati, pumunta ho kami ng Singapore. Puro Singaporeans. Kasi nga, Filipino pride talagang pag nagpresento ako, not just the project, inaano ko ho ang turismo sa Pilipinas. Binibenta mo yung mga tourism? Bibenta ko ho muna ng Pilipinas. 120 million ang population natin. So, pinapakita ko that there's a good market. So, it's not about real estate. Sabi ko nga ho, kahit ano hong dalhin yung produkto sa aming bansa, kikita because we have a ready market. Wow. In more than 50% of our population, bata pa ho. Correct. So, tatagal na mga 50 years, no? Pumunta ho kami sa So, hindi lang real estate ang binibenta mo. Totoo dapat yan. ho yung Pilipinas Totoo muna. naman na alam nila, lalo na sa Singapore, mga Singaporean, alam nila yung mga OFW natin doon, more than 10 million OFW natin, bakit nila i-hire yan kung hindi magagaling yung mga Pilipino? Correct. Ano ho at ang Singapore, very, very strict in terms of investment. Yes, oo. So pumunta ho kami doon, siguro mga 2 weekends lang ho, nag-seminar kami sa mga 300 Singaporean investors. 2 weekends lang ho, nasarado namin kalahating building. Wow. Ang binenta ko ho nung time na yon, medyo kakaiba ho ito. Condo motel. Galing. Pero hindi ho yung motel na iniisip natin, businessman's hotel siya. Yes, oo. So nakita nila yung kung gaano kadami ang may kailangan nito, no, na lalo na sa traffic sa Pilipinas. You know, biri mo para ka nagbakasyon lang doon pero ang dala-dala mong sale is kalahating building. Galing. So paano naman natin tinicheck, JC, na hindi lang kumikita ang Expanse Realty kundi nakakatulong ka rin sa mga kababayan natin? Yes. Una-una ho, pag naturuhan natin sila ng tamang investment at maging educated sila, maging well-versed sa property investment, at least ho ngayon, hindi sila basta, sige, reserve ko na yan, dahil ano lang daw, 10,000, 15,000, 20,000 a month. Kailangan ho, makita ho nila yung long-term, short-term and long-term. Ang maganda lang ho sa Pilipinas, like kung kinukwento, ang properties ho natin dito, I'm sure you will agree, hindi ho bumababa ng presyo. Totoo yan. Yan ang katanungan ko rin sa iyo, JC. Ano ba ang nakikita mong hinaharap ng ating real estate industry sa Pilipinas? At ano yung mga trend na dapat abangan ng ating mga kababayan? At of course, yung mga prospective market mo na rin. Yes. So, siguro, since 2013, ito na ho yung itinuturo o pinipreach natin pag pumupunta tayo ng ibang bansa. Disclaimer ho, hindi ko sinisiraan ng mga condominium because may condos din po ako. But they need to know kung ano ho yung purpose at need nila at requirement. Now, if ang requirement nila, gusto lang nila ng passive income, kasi yung condominium, tinamo Seka, sa isang tower po, let's say there are 800 units to 1,000 units of condominium. Hindi na ako magbabanggit ko anong mga developer, no? 50% na lang ho are based outside the Philippines. OFW, foreign investors, halo-halo yan, mga balikbayan. Kaya lang sila bumili is for investment. Imagine, kung 1,000 na lang ho yan, 500 unit owners are competing with each other.
to rent out their unit. So pababaan sila, pagandahan ng unit. Mas mahal ng furnitures and interior, mas mura lang ang pinaparent. So hindi siya maganda investment. 500 sa Tower 2, Tower 3, yung iba pang developer doon. So kung nakikita nyo ho yung kinukwento ko, kung imagine niyo ho, madali pa bang magpa-rent? Ngayon ho, pumuputok na yung balita, oversupply daw ng condominium. For almost 3 years. For almost 3 years. Na walang magre-rent. Kabaliktaran naman ho. Lalo na nung pagkawala ng Pogo. Yes, yun na nga ang sumalo sana eh. Ang ganda pa magbayad, no? Unfortunately, matagal na hong medyo oversupply ang condo. Hindi lang ho pinag-uusapan. Correct. Kasi maraming bumibili. Correct. So, sa tingin mo, JC, ano ang long-term vision mo para sa Expanse Realty? At may mga plano ka bang mag-expand pa sa ibang bansa? Hanggang meron hong naniniwala dun sa advocacy namin kasi kailangan ho, parehas kami, in sync kami. Parehas kami ng intention, hindi lang puro benta, no? Hanggang merong gusto makipag-partner sa amin at naniniwala sa ginagawa namin, we are willing to expand. Okay. But syempre ho, ang ginawa ho namin, so nakita namin yung medyo problem ng real estate, baliktad naman ho sa hotels. Ang hotels po, walang supply. For the next coming years, kailangan ho natin ng almost 500,000 new hotel rooms. Lumalaki ang demand. Lumalaki. Kasi ho, di ba, ang tourism, yearly, nag-8 million na po tayong tourist po, di ba, noong 2019? Yun na nga ang, siguro, na hindi nakikita rin ng ating mga ibang prospective investor. Kasi, sa totoo lang, yung neighboring ASEAN country natin, lamang na lamang tayo. Our more than 7,000 Paradise Island. So, ano ang mahalaga na taon-taon tumataas ang number ng island do. Totoo yan. At sa tingin mo, JC, ano ang isang mahalagang prinsipyo na sinusunod mo sa pagpapatakbo ng isang negosyo? Ikaw ba ay mahigpit na CEO o ano ang kwan mo? Ano ang prinsipyo mo diyan, JC? Alam po to kahit yung asawa ko, no. Ang tingin ko ho kasi sa mga, lalo na yung mga employees ho namin, is really family. I don't need to tell them or utusan sila kung anong gagawin. You just need to inspire them. Kailangan ho masipag kang mag-explain bakit nila kailangan gagawin to, pag ginawa nila to, anong benepisyo sa kanila at sa ibang tao. So katulad ho sa amin, ang kliyente ho namin, hindi lang ho yung aming mga investors. Even our sellers are considered our clients, and pati ho yung mga partner namin developers. So kailangan lang ho maganda yung customer service natin and after sales po. Kung may isang bagay kang gustong iparating sa ating mga taga-subaybay dito sa kabuhayan at negosyo, no? Ano ang yung mga tagumpay sa negosyo, ano ang pwede mo sa kanilang ibigay na tip, JC? Wag ho kaagad mag-quit. Ang negosyo ho, hindi lang pahabaan ng pisi, pahabaan din ho ng pasensya. Pahabaan din po ng kailangan ho yung mood, yung energy ho. Kasi minsan talagang ilang times madadown ka. Sunod-sunod ang challenges mo. Pero kailangan ng mindset eh. Oo, katulad ng sinasabi mo, maraming busy. Nandito pa rin po kami sa Kabuhayan at Negosyo kasama si JC. Kanina pinag-usapan natin, JC, at tinatanong ko sa iyo kung ano yung pinaka-popular na leisure properties na in-offer ng company mo. At ano yung demand para sa mga ganitong uri ng investment? Ang isang talagang sobrang matagal ko na hong partner, no? Sila Canyon Estate, sila ho ang may-ari ng Canyon Cove Hotel sa Nasugbu, Batangas. Kami hong dalawa ng vice president ho nila, nag-contribute ho ako, nagtulong-tulong ho kami para pagandahin yung concept ng mga projects ho namin. So ngayon ho, yung Canyon Cove, nasa Nasugbu, Batangas yan, yan lang po ang open na hotel sa public. Kasi lahat ho ng katabi, membership. Membership, oo. So, anong nagagawa ng Canyon Cove? Nabibigyan ho niya ng chance or opportunity ang mga Pilipino, Class C, Class D, Class B, Class A, na makapag-swimming sa isang white sand na 2 hours away lang ho sa Manila, hindi na nila kailangan lumipad. Correct. So, ano ang paunahing pinagkaiba ng pag-invest sa leisure
properties kumpara sa traditional real estate investment, JC? So Yusek, dalawa po, no? Yung hotel po natin, hindi siya normal na condominium, but it has a condominium certificate of title. Ibig sabihin, perpetual ownership sa inyo ho forever yung May titulo yan, di ba? Yes. Kunyari, room 501, nakapangalan mo sa inyo mag-asawa. So sa inyo yon, it's just that all of the units in that hotel, there are 215 units po, no? Lahat po yun papatakbuhin siya as a normal 4-star hotel. Kunyari, para kang part owner ng Shangri-La. Ang Shangri-La, isa lang may-ari. Ito, binigyan ho namin, sinare namin ng opportunity ng hotel business sa individual investor ho. Tapos sila na magmamanage kasi sila nakakalam. Ang maganda ho sa Canyon Cove, ano ho siya? Malakas ang local tourism. Ang average ho ng occupancy rate naglalaro ng 85 to 95% every month. Wow. For a tourist destination, no? So that's one po, yung hotel. Pwede ka maging part owner ng hotel. Pangalawa po, yung sinasabi ko, compared sa city, makikipagsiksikan ka sa city na napakamahal, dito habang hindi pa ganun kamahal, punta ka kasi may beach lots din po kami. Okay. Ang beach lots ho namin, hindi naman ganun kamahalan. Doon din sa Canyon? Doon din po sa loob. May mga 250 lots lang. However, we only have like mga 6-7 lots available, no? Pero bakit siya maganda? Kasi ngayon, 2 hours away from Manila, pag natapos ho yung Cavite, Tagaytay, Batangas Expressway, less than 1 hour daw. Wow. Imagine pag nangyari yun, ano na hong presyo nung property? Ang maganda pa ho doon, lahat may view ng dagat, tapos may 24/7 security guard ka. At allowed po mag-Airbnb. Not all subdivision are allowed. Galing, oo. So ano ba ang biggest misconception, JC, ng mga tao pagdating sa real estate investment? At sa tingin mo, paano ito maitatama? Akala ho nila ang real estate madali lang pasukin. Because marami hong nag-o-offer, walang down payment, 20,000 a month. Ang nabayaran mo lang pala 10% equity to 15%. Minsan 20%. Ngayon, pag dumating na ho yung balance mo, yung turnover balance mo, about 90%, 80%, no? At niloan nyo po sa bangko, depende pa ho kung ma-approve ka ng bangko. Yes, yes. Oo. Let's say na-approve ka. Yung dating binabayaran ho ng 20,000-25,000, nagta-times 3 na po pagdating doon sa bank amortization. Buti po, Yusek, kung dati ito kang empleyado, manager, naging presidente ka na. Afford mo pa rin. Yes, yes. Kaya ho ang nangyayari, marami ho tayong mga kababayan, nakaka-cancel na lang yung account nila, hindi na natutuloy. Okay. Tapos, nasasayang yung pera nila? They cannot refund. Wow. They can only refund kapag 2 years straight po silang walang palya, nagbabayad, pero 50% lang, less all marketing pa. Wow. Masedalo. Malaking, malaking kawalan. Yes, paano kung retirement money yun? Ang nangyayari ho, okay, na-cancel. Ang developer, meron na naman siyang bagong ibibenta. Mas mahal na. Tapos nag-o-offer pa sila ng rent to own. So kung ikaw nabentahan ka dati ng idea, bili kang kondo, parent mo, ang kalaban mo na ngayon, sariling developer. Yes, totoo yan. Oo. Yun ho ang reality nangyayari ngayon sa real estate. Okay, so ano naman, JC, yung naging mga pinakamalaking hadlang sa pagpapalawak ng Expanse Realty sa ibang bansa? Ano yung mga challenges mo doon? Kung wala ka hong network sa ibang bansa, wala kang kakilala, mahihirapan ka ho. Bless lang po ako, Yusek, siguro dahil bata pa ako, marami na akong kaibigan. Yan lang ang yaman ko eh. So ano ito, mga prospective investor nyo doon? Puro mga OFW or kahit yung mga mga foreign, walang pamilya o mga foreign investor doon ay tinatarget mo na rin? Yes, kasi ho, yung OFW, siyempre, yan ang una natin, priority natin na kahit dyan ka na nakatira sa ibang bansa, maganda may property pa ka rin dito nang hindi ka madadala at hindi ka masasakit ang ulo. Pero the foreign investors ho, since CCT, Condominium Certificate of Title ho siya, pwede siyang mag-own nang hindi niya kailangan mag-asawa muna ng Pilipina. Yun ang itatanong ko sa iyo, paano mo nagagawang i-adapt ang Expanse Realty sa ibang, of course, yung mga foreigner. Yung kultura nila, hindi pa nila masyadong alam yung kultura natin dito sa Pilipinas. It's a matter of really giving them statistics and proof, no? Na nangyayari talaga to, nakakabilang investor. Kasi sa ibang bansa, they're only allowed for leasehold. Leasehold. Ang advantage sa Pilipinas, kapag condominium certificate of title, a foreign investor can 100% own that unit.
May maximum lang po, Yusek, 40% ang allowed na foreign investors sa buong project. Sabi ko, Yusek, di pa ako lumalabas ng bansa, inuubos na ho nila ng mga kasama nating business owners. Totoo. Pero, JC, maitanong ko lang, during the pandemic, ito ba ay naka-apekto sa negosyo mo at paano mo ito nalampasan? Kasi syempre, alam mo naman, during the pandemic, halos lahat ng negosyo ay talagang apektado sa pandemya. Very blessed ako, Yusek, no, na yung pandemic ho, doon ako mas lumakas ang negosyo ko. Wow. Kasi ho, puro beach properties kami. So ito yung sinasabi mo noon na gusto nila lumabas sa Manila. Ayaw na nila sa condominium sa BGC. Totoo yan. Gusto ko dito na. At ang binibili ho sa akin, worth 30 million, worth 60 million. Wow. Sabi ko, hindi totoong mahirap ang Pilipinas. Ang dami maraming pera. Nakatago. Tapos yung mga talagang simple lang ho pag makita mo. Kaya very happy po ako dahil at least ngayon, 10 years ago kung kinukwento, nare-realize ko ngayon. Yung dati pong binibenta ko or makakabili ka dati sa mga beachfront, 1,500 pesos per square. 10 years ago, it's already 25,000 per square na ho ngayon. Wow. Same location. So talagang tumaas talaga. Meron ho akong personal na experience, no? I bought some beach properties. Yung isa ho doon, sabi ko parang hindi ko naman kailangan ng medyo marami. Binenta ko yung isa. In 1 year ho, doble kinita ko. Wow. Galing. So talagang magandang real estate ho sa Pilipinas. Totoo yan. At ikaw naman, paano mo nami-maintain JC na manatili kang mataas yung confident ng mga investor mo dito sa Expanse Realty kahit lumawak yung market mo kahit sa international? Yung mga kliyente ko, as much as possible nakakausap ko pa rin sila dapat. Of course, ngayon ho, may mga nag-a-assist na ho sila, may katulong ako. Pero I make sure na meron pa rin ho akong personal connection sa kanila. Kasi ang lagi ko hong pinapangako sa mga kliyente namin, I cannot promise you the moon and the stars or na perfect itong project na to. Diba? Kasi may mga talaga nangyayari na out of your control. Totoo. Pero ang lagi kong pinapromise sa kanila is sa hirap at ginhawa, magkasama ho tayo. Meron ho ako before, nung nag-umpisa pa lang ho ako, sales manager pa lang ho yata ako doon. May project ko kami nagka-problema. Pero talaga hong trinabaho ko po na ma-full refund ho doon sa investors namin yung kanilang pera. Kaya masaya naman ng kuan. So nag-invest sila sa susunod na investment na project. So ano yung pinaka mahirap na decision mo na talagang kinailangan mong gawin bilang CEO, bilang company owner? Parang madalas ho nangyayari. Ang hindi alam ng mga ibang tao, akala nila ang dami. Diba pag negosyante yan, tingin ho sa'yo, marami kang pera. Yes. Sobra-sobra. Akala nila. Sobra. Hindi nila alam. Sobra-sobra rin ang problema. Opo. Na parang katapusan na ng buwan, hinahanap mo pa yung pangsweldo mo sa kanila. Kasi hindi naman ho laging Pasko. Yes. Yung sinasabi na, laging bumabaha ka ng benta. May times talaga na medyo babagal, no? Magsuslow down. Ano lang ho, pananalig lang sa Diyos. Kasi at the end of the day, He will provide for us. No? Ano ang mga upcoming events mo, JC, at siguro yung contact website ng iyong company kasi alam mo, kulang na kulang ang ating oras dito sa kwentuhan natin. Tapos na ba? Hindi pa naman. Hindi pa naman, pero baka mayroon kang mga upcoming event or kausapin mo ang ating mga loyal na followers dito sa Kabuhayan at Negosyo para ma-invite mo sila kung may mga upcoming event ka. As much as possible ho, no, we try to have an event either sa Canyon Cove, sa Nasugbu, Batangas, sa beach, or sa Canyon Woods, Tagaytay naman. We invite our potential investors or kahit mga friends, no, para makita nila ano ba yung developments namin. Pag nakita naman nila, sila na yung nagtatanong, may opportunity ba dyan? Kasi happy sila, na-experience nila. No? So, kung gusto nyo ho, naghahanap po kayo ng investment sa Pilipinas na hindi ho kayo sasakit sa ulo, wala kayong gagastusin, walang management fee, walang association dues, walang amilyar, pati renovation ho, sagot ng hotel operator, please feel free to contact us. No? Kung gusto nyo lang ng passive income na tuloy-tuloy ho.
Meron ho kaming dormitory project sa Manila that will Ito yung cater. sinasabi mo itong pwede ka mag-invest ng 3 million lang. Yes. Mhm. Ang monthly ho, 20,000 a month. Wow. Ano ho natin yan? Ang target natin, makakuha talaga mga OFWs, mga seaman, para at least, pag sakay nila ulit ng barko o aalis sila sa bago nilang kontrata, may naiiwan ho silang property na nagge-generate ng income. Sabi mo, ang income mo about 250,000 a year. A year, oh. Malaking tulong na ho yun. Maiiwan nila sa pamilya nila, no? Kasi ang karamihan ho, ang iniiwan, sari-sari store, tricycle. Hindi naman alam patakbuhin. No? Yes, At least ito po, kahit hindi nila Kumisan minamanage, kumikita sila. Mismo mga kamag-anak nila ang nag-i-scam sa kanila. So ito... Totoo po yan. Totoo po yan. Pero mo, binigyan mo ng opportunity. Oo. Tapos, hindi i-report sa'yo lahat. Correct. Marami na nangyari dyan. Pag-book sa Airbnb, pagkita niya, uy, bakante ngayon. Pagpunta sa unit, may tao. Oo. Nininegosyo ng caretaker mo yung sarili mong property. Correct. So, yan ho yung mga gusto natin ma-solve. Kumuha ka ng property sa amin at mga partner and developers ho namin, bibigyan ka lang namin ng kita quarterly, annually, nang hindi ho nila kailangan i-manage. Kasi kahit buong taon hindi ma-occupy yung unit nila, may income sila because we get the income from the whole sales of the whole hotel. Ang maganda dito, Yusek, di ba normally, pag may partner ka, bago ka magbigay ng dividendo, alisin mo yung expenses lahat. Ito po hindi. Gross sales ang basihan. 35% ng gross sales ng hotel ibibigay sa investors. Yung dorm po namin, 65% ng gross. Wow. Binibigay sa investors. Tama-tama yan. At JC, kulang na kulang ang ating oras. Maraming salamat sa iyo sa pagbabahagi mo ng mga inspiration doon sa mga prospective na entrepreneur gusto maging negosyo katulad ng negosyo mo. Salamat sa iyo, JC. At talagang naka-inspire ka dito sa mga taga-subaybay natin sa kabuhayan at negosyo. Samantal, kung gusto ho nilang mag-inquire, pwede ho silang mag-visit sa aming website, www.expanserealty.com, and sa Facebook and Instagram page po namin, Expanse Realty, type nyo lang ho yan, makikita nyo yan. Salamat sa iyo, JC. Thank you so much sa opportunity. Thank you. At para po sa mga hindi nakapanood ng mga nakaraang episodes natin dito sa Kabuhayan at Negosyo, pwede po natin balikan through my YouTube channel, Abdul Gani Makatoman, at sa aking Facebook page na Abdul Gani Makatoman, Kabuhayan at Negosyo. Siyempre, wag po natin kalimutan mag-like, mag-subscribe, at i-follow na rin natin para sa mga updates ng sa mga bagong episodes natin. We at Kabuhayan at Negosyo are one with the government in our commitment to help Filipino entrepreneurs improve their lives. Lagi po nating tatandaan, kahit anumang sakuna, kahit anumang problema, kayang-kaya natin ito. Ako po si Gani Makatoman at ito po ang Kabuhayan at Negosyo.